6. Si Jared. Napakagandang babae. Nararamdaman ko na nanggaling siya sa isang mayamang pamilya. Sa kabila noon, hindi siya kailanman sabay kilos ng mayabang. Kailangan mong magsumikap para magkaroon ka ng relasyon sa kanya. Hana, payo pagkaalis ni Josephine. Mama, itigil mo na yan. Magkaibigan lang tayo. Walang magawang sagot ni Jared. Talaga, Jared. Sa tingin ko, mabait din siya. Makinig ka sa nanay mo. Magsumikap para mapasaya si Josephine. Alam mo ako palagi. Tama pagdating sa mga bagay na ito. Dagdag ni Gary. Ito ay hindi kapani-paniwalang bihira para kay Gary na makipag-usap ng casual kay Jared. So, ibig sabihin, sure na sure siya kung ano ang nararamdaman niya kay Josephine. Sige kayong dalawa, iwasan mo yan. Pumasok si Jared sa kanyang kwarto pagkatapos niyang makapasok sa kanyang kwarto. Hindi na natulog si Jared. Sa halip, napaupo siya sa sahig, na naka-cross legs. Pagkatapos ay kinalma niya ang sarili at pinaikit ang kanyang mga mata bago sinimulan ang focus. Pamamaraan. Biglang, ang mga alon at alon ng espiritual na enerhiya ay sumugod sa kanya. Sa buong nakaraan, 3 taon, hindi kailanman nilaktawan ni Jared ang isang araw ng kanyang pagsasanay. Bagamat ito ay tagubilin mula kay Draco. Iginiit ni Jared na ipagpatuloy niya ang pagdalisay ng kanyang espiritual. Lakas kahit nakalabas na sa kulungan. Hindi nagtagal pagkatapos noon. Mayroon na ang lahat ng espiritual na enerhiya sa tuktok ng bundok. Nagtipon sa paligid ni Jared at bumuo ng whirlpool. Unti-unti, nahinga ni Jared ang espiritual na enerhiya. Dahil si Jared ay nasa mga unang yugto pa rin ng proseso. Ang dami ng espiritual na enerhiya na maaari niyang makuha ay itinuturing na maliit pa rin. Gayunpaman, dahan-dahan ngunit tiyak, maaari niyang pagbutihin ang kanyang sarili sa paglipas ng panahon. Sa oras na imulat ni Jared ang kanyang mga mata, ito, pagsikat na ng araw. Matapos magpakawala ng mahabang hininga, napagtanto ni Jared na hindi pa siya gumaan ng pakiramdam. Buhay. Ito ay dahil ang espiritual na enerhiya sa tuktok ng bundok ay mas dalisay kaysa sa bilangguan. Sa halip na, pagod, medyo masigla siya pagkatapos ng paglilinang. Jared. Oras na para sa almusal. Inunat ni Jared ang kanyang katawan at lumabas ng kanyang kwarto sa narinig boses ni Hana. Naghanda si Gary ng masaganang almusal para sa lahat. Hindi lang yon, yung ugali niya, kay Jared ay nagbago. Mas malumanay ito sa kanya. At ngumiti pa ito sa kanya. Marahil ito ay dahil sa pagbisita ni Josephine noong nakaraang araw. Pagkatapos ng almusal, inihatid ni Gary si Hana palabas ng mansyon para mamasyal. Sa kabilang banda, nagplano si Jared na lumabas para bisitahin ang isang anti-gang palengke. Siya ay umaasa na makahanap ng isang calligraphy brush at cinnabar rosary na puno ng espiritualidad. Sabik ni Jared, upang pagalingin ang kanyang ina at ibalik ang kanyang paningin. Samantala, ginugol ni Sandy, Juliet, at Warwick ang kagabi sa mansyon ni Sandy. Sa sandaling naisip ni Sandy kung paano siya sinira ni Jared. Kasal noong nakaraang araw, puno siya ng galit. Ang masama pa, bagong lipat si Jared sa isang mansyon. Mas maluho kaysa sa kanya. Warwick, anong oras mo sinabing darating ang mga kaibigan mo? Tanong ni Sandy. Pupunta sila rito. Malapit na. Dahil lahat sila ay eksperto sa martial arts. Si Jared ay mapupunit. Bukod, ang mga matigas at ang mga walang awa kong kaibigan ay mula sa mga triad. Alam ni Warwick na walang gagawin si Sandy kay Jared. Kaya naman, ilang beses siyang tumawag sa kanyang mga kaibigan. Gusto niyang makaganti sa ginawa rin sa kanya ni Jared. Mabuti naman kung ganoon. Kailangang lumabas ng mansyon si Jared sa ilang sandali. Ang pamilya Sullivan ay hindi maaaring panatilihin. Ligtas siya sa lahat ng oras. Naiinis si Sandy habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Yung basura, hindi lang braso ni Leigh ang nabali niya. Pati kasal ko sinira niya. Nararapat siyang mamatay. Pagkatapos niya, tapos nagngangalit,
Tumingin si Sandy kay Warwick at sinabing, I have to go to the hospital to see Lay now. Kunin mo. Pag-aalaga ni Jared. Pagkatapos nito, makakaasa ka ng magandang gantimpala. Walang problema, maghintay para sa aking kabutihan. Balita. Tumango si Warwick. Kabanata 27. Habang naglalakad si Jared sa burol, hinarang siya ng grupo ng 4 hanggang 5 lalaki sa daan. Jared, sa wakas nandito ka na. Matagal na kitang hinihintay. Ngumisi si Warwick kay Jared. Nasa likod niya, isang grupo ng mga mabangis na lalaki na may hawak na mga pamalo sa kanilang mga kamay. Bakit mo ako hinihintay? Pagbaril ni Jared. Warwick ng isang malamig na tingin. Kung naghahanap ka ng away, you lot are no match for me. Kahapon, naglabas ako ng mahigit 10 lalaki. Mag-isa ang pamilyang Scott. Sa tingin mo, iilan lang sa inyo ang makakatalo sa akin. Hahaha, Jared, how dare you speak with such arrogance before knowing who I brought with me? Natural kang matututo. Ang kanilang pagkakakilanlan sa sandaling ikaw ay humihingi ng awa sa iyong mga tuhod. Tawa ng tawa, hindi nabigla si Warwick, ni Jared. Nakita mismo ni Warwick ang nangyari kahapon. Baldy at ang kanyang mga tauhan ay walang iba kundi walang kakayahan ng mga kalye na natalo ng tig-iisang suntok ni Jared. Hindi tulad noong nakaraang araw. Ang mga tauhan ni Warwick ay pawang mga martial artist na kayang mag-isang talunin ang 10 lalaki ng mag-isa nang wala. Pinagpapawisan. Mukhang masyado kitang binitawan noong huling pagkakataon. Dapat ay binali ko na ang mga paa mo kaya. Hindi ka magpapakatangga ngayon. Pang-iinis ni Jared sabay tingin kay Warwick. Damn you! How dare you bring up kahapon? Bubugbugin kita hanggang sa maawa ka kung ito na ang huli kong gagawin. With that, napalingon si Warwick sa kanya. Mga lalaki, may handang magbayad ng 100,000 sa sino mang bumugbog sa kanya hanggang sa siya ay humingi ng sa kanya. Buhay sa kanyang tuhod. Sa pagbanggit ng 100,000, kumikinang ang mga mata ng mga lalaki. Huwag kang mag-alala, kung ikaw, gusto natin siyang paiyakan. Pagtawa ang huli niyang gagawin. Kung gusto mong lumuhad siya, hinding-hindi namin siya papayagang tumayo. Dahil kung gaano siya kaina, isang sipa lang mula sa akin ay magiging sanhi ng pag-iyak niya para sa kanyang mommy. Ang mga lalaki, inihagis ni Jared ang mapanlinlang na tingin. Malinaw na hindi siya nakikitang banta. Si Sandy ba ang nag-aalok ng gantimpala? Tanong ni Jared kay Warwick. Matapat na tumango si Warwick. Tama iyan. Hindi ako nag-aalala na hayaan ka. Alam, kung tutuusin, hindi ka naman maglalakas loob na guluhin pa siya. Matapos bugbugin si Layton. Ang Scott, siguradong hindi ka mapapatawad ng pamilya. Ang ginagawa ko lang ngayon ay ihain sa iyo ang pampaganya ng mga darating. Sige, mukhang hindi dapat. Nagpakita sa iyo ng anumang awa. Matapos ibuka ang kanyang mga kamay na may kibat balikat. Biglang naglunsad ng sipa si Jared. Direksyon ni Warwick. Bam! Si Warwick ay pinalipad sa pagkakabangga. Ang kanyang mga tauhan, na mababa ang tingin. Si Jared kanina, natigilan dahil hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Upang makapagpadala ng isang tao na lumilipad na may sipa. Ang isa ay kailangang maging napakalakas. Maliwanag. Si Jared ay hindi isang taong dapat pagtripan. Ubo. Bumagsak sa lupa. Warwick. Nagsuka ng isang pool ng dugo. Pagkatapos nito, naghiganti siyang sumigaw. Patayin mo siya. Patayin siya. Pagkatapos makipagpalitan. Sulyap sa isa't isa. Ang kanyang mga tauhan ay sumugod. Nanaudyukan ng gantimpala. Tulad ng inaasahan. Lahat ng, hindi lang sila sinanay na mga lalaki kundi maayos din ang pagkakaugnay. Paf! Ngumisi si Jared bago sumugod. Upang matugunan ang kanilang pag-atake. Bam! 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 Wala pang kalahating minuto. Ang grupo ng mga lalaki ay bumagsak sa lupa. Humahagulgol. At nakangiwi sa sakit. Sa sobrang gulat ni Warwick ay napalunok siya sa takot. Hindi niya maisip kung ano si Jared.
ay dumaan sa bilangguan upang magkaroon ng gayong lakas. Kung tutuusin, ginastos ng mga lalaking inupahan niya. Buong buhay na pagsasanay sa martial arts schools at gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili. Sa kabila noon, lahat sila ay madaling natalo. Gusto mo pa ba akong patayin? Tinuya ni Jared si Warwick bilang. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa kanya. Anong sinusubukan mong gawin? Tinamaan ng sindek. Napaatras si Warwick. Ito ang ideya ni Sandy. Bago pa matapos si Warwick ay tinapakan ni Jared ang braso niya. Sa sandaling naramdaman niya ang matinding sakit. Nagpakawala ng matinding pag-iyak si Warwick. Walang alinlangan. Ang kanyang braso ay nasira. Tigilan mo na ang paggamit kay Sandy para takutin ako. Parehong siya at si Layton ay makakakuha ng kung ano ang nanggagaling. Ako, dahil doon, tumalikod at umalis si Jared. Hindi pinansin ang kaawa-awang pag-iyak ni Warwick. Kabanata 28. Ang Horrington Antique Street ay ang pinakamalaking anti-gong merkado sa Jazona. Gusto ng maraming anti-gong collector. Bisitahin ito. Umaasa na makapuntos ng isang kayamanan. Ang magkabilang gilid ng kalye ay napuno ng mga stall sa gilid ng kalsada na nakadisplay. Lahat ng uri ng mga antique. Kabilang ang mga silverware, bronze coins, painting, at iba pa, matatagpuan ng isa ang lahat sa ilalim. Ang araw doon, gayunpaman, kailangan ding umasa sa mata upang sabihin ang tunay na mga kalakal bukod sa mga peke. Kahit na ang pinakamay karanasan ng mga anti-gong espesyalista ay maaaring malinlang dahil sa mahusay na kalidad ng mga panggagaya. Bilang resulta, napakahirap malaman ang pagiging tunay ng mga bagay na ibinebenta. Ang isa ay magkakaroon. Umasa sa parehong kakayahan at swerte para makita ang anumang kayamanan. Dahil ito ang unang pagkakataon ni Jared sa isang lugar tulad ng ang kanyang kuryosidad ay piqued sa pamamagitan ng smorgasbord ng mga bagay na nakadisplay. Nang makita nila ang itsura sa mukha ni Jared, marami sa mga may-ari ng stall ang nakangiti sa tuwa. Para sa kanila, halatang tanga siya na madaling lokohin. Anak, anong hinahanap mo? Meron akong lahat dito. At ginagarantiya ko na lahat sila ay totoo. Armado ng malugod na ngiti. Isang matabang may-ari ng stall. Hinayla si Jared papunta sa stall niya. Tapos, bangulong siya sa tenga ni Jared. Let me tell you, everything I'm selling ay hinukay mula sa lupa at hindi bababa sa 1,000 taong gulang. Kung bibilhin mo ang mga ito, gagawin mo, tiyak na kumita ng malaki sa pamamagitan ng muling pagbebenta sa kanila. Iniwas ni Jared ang tingin sa stall ng matabang lalaki na hindi lalampas sa 2 metro ang lapad. Mayroong mahigit 100 mga loose items ang nagkalat dito. At lahat sila ay mukhang luma na talaga. Sa katunayan, ang ilan sa ang mga bagay na tanso ay natatakpan pa ng kalawang. Nang mahuli niya si Jared na nakatingin sa stall niya, lumingon ang matabang lalaki sa kanyang alindog. Bata, bakit hindi mo tingnan at tingnan kung may nagustuhan ka? Napipilitin akong ibenta sila, dahil may sakit sa pamilya. At kailangan ko ng pera para sa mga medikal na bayarin. O kung hindi, hindi ko gagawin. Ginagawa ito. Hindi pinansin ang may-ari ng stall. Lumuhad si Jared at dinampot ang isang piraso ng iron ore. Natatakpan ng kalawang. Pagkatapos, sinimulan niyang suriin ito ng detalyado. Sa gitna ng tambak ng mga bagay na walang buhay. Lamang, ang hindi mapagpanggap na bukol ng iron ore ay naglalabas ng mahinang pahiwatig ng espiritual na enerhiya. Anak, ang ganda talaga ng mata mo. Ito ay isang insignia na dala ng isang gwardya ng palasyo noong unang panahon. Sa kasamaang palad, ito ay nabasa sa tubig sa ilalim ng lupa, na naging sanhi ng malawakang kalawang. Kung gusto mo, ako, handang makipaghiwalay dito sa halagang 10,000. Ang matabang may-ari ng stall ay nagbigay ng masigasig na paglalarawan ng item. Nang mapansin niya kung gaano kinikilig si Jared dito, ang moldite na iyon ay kikita na naman ng maayos, sa pamamagitan ng pagbebenta ng bukol ng sira na bakal na iyon sa halagang 10,000.
Ang mga tanga na ganyan ang pinakamadaling dayin. Sa pagkakataong ito, tiyak nakakatayin siya ng mataba. Ang mga may-ari mula sa mga nakapaligid na stall ay nagsimulang magtsismisan sa kanilang mga sarili habang sila ay nanunood sa inggit. Gayunpaman, ito ay magandang bagay pa rin. Komento ni Jared sabay tango sa sarili. Hawak ang piraso ng iron ore. Naramdaman niya ang paglakas ng espiritual na enerhiya nito. Bilang tugon, sa komento ni Jared, ngumiti ng tusong mag-isa ang may-ari ng stall. Seryoso niyang dagdag. That goes without kasabihan. Ang aking mga paninda ay ang pinakamahusay. At hindi pa ako nanloko ng sino man dati. Kung hindi dahil sa isang miyembro ng pamilya na may sakit. Ako, hindi ito ibebenta ng 10,000 dahil itinuturing ko itong isa sa aking mga kayamanan. Habang patuloy ang may-ari ng stall. Kwento niya, nagsimulang mamula ang kanyang mga mata habang tumutulo talaga ang mga luha. Sa pagmamasid sa hindi kapani-paniwalang kilos ng may-ari ng stall. Hindi napigilan ni Jared ang pagtawa sa loob. Kukunin ko ng 10,000. Ililipat ko na agad sa iyo. Walang pag-aalinlangan. Kinuha ni Jared ang kanyang telepono. Magbayad. Tuwang-tuwa sa balita. Ibinigay ng may-ari ng stall kay Jared ang mga detalye ng kanyang account. Anak, napakadali mong tao. Gayunpaman, kailangan kong linawin na hindi ako tumatanggap ng mga pagbabalik. Kaya, mas mabuting hindi ka na bumalik mamaya para gawin iyon. Huwag kang mag-alala, hindi ko ibinabalik. Kung mali ang desisyon ko, ako mismo ang magdadala ng kahihinatnan. Shockling. Inilipat ni Jared ang 10,000 sa may-ari ng stall. Sa sandaling marinig niya ang abiso ng mga papasok na pondo. Hindi na magawa ng may-ari ng stall. Pigilan ang kanyang saya. Kabanata 29. Sa sandaling iyon, marami sa karamihan ang nakakita kay Jared na gumastos ng 10,000 para bumili ng kalawang na bukol ng bakal. Mineral. Ang ilan ay nagkakaroon ng mainit na debate tungkol dito. Habang ang iba naman ay nanunuya sa kanya. Given kung paano, ang batang si Jared ay inakala nilang madali siyang malinlang sa kanyang pagtatangka na maghanap ng mga kayamanan sa antike. Kalye. Gayunpaman, hindi pinansin ni Jared ang kanilang mga komento at ang pagtawa ng matabang may-ari ng stall. Sa halip, malumanay siya. Piniga ang piraso ng iron ore, na naging sanhi ng unti-unting pagkasira ng kalawang. Basag. Nahati ang iron ore sa kanyang kamay. Pagkatapos nito, nagsimulang lumaki ang bitek. Wow! Meron ang bata. Talagang malakas na grip. Gumastos lang ba siya ng 10,000 para magamit niya ang kanyang hawak? Since ayaw niya, mukhang mayaman sa outfit niya. Meron ba siyang violent tendencies? O kung hindi, bakit masira ito pagkatapos bumili? Ito, hindi makapaniwala ang mga tao sa nangyayari. Maging ang matabang may-ari ng stall ay matamang nakatingin kay Jared. Curious kung ano ang pinagkakaabalahan niya. Hindi nagtagal. Nahati ang iron ore. At isang nakakasilaw na sinag ng liwanag ang bumaril mula rito. Isang translucent na piraso ng berde. Si Jade na kasing laki ng hinlalaki ng isa ay nabunyag na nagtatago sa loob. Hawak ang piraso ng Jade. Inihagis ni Jared. Malayo ang shell nito. Maliwanag. Ang espiritual na enerhiya na naramdaman niya kanina ay nagmumula sa hiyas. Ito ay isang Imperial Jade. Damn it, magiging mayaman siya. Alam na ba ng bata na may kung ano sa loob? Lahat, pati ang may-ari ng stall, ay natulala na halos lumuwa ang kanilang mga mata. Hawak ang piraso ng Jade. Sinuri ito ni Jared saglit bago ito inilagay sa kanyang bulsa. Nagplano siya para gawin itong pendant para sa kanyang ina. Sa pamamagitan ng pagsusuot nito, maitaboy niya ang masasamang espiritu at sabay-sabay na nagpapalusog sa kanyang katawan. Aalis na sana si Jared ay pinigilan siya ng matabang may-ari ng stall. Anak, may pag-uusapan ako sa iyo. Bakit hindi mo ibenta sa akin ang bato? Tanong ng may-ari ng stall. Nakangiti, hindi ako nagbebenta. Umiling si Jared at naghanda na umikot sa may-ari ng stall para umalis. Kapag ang
Napagtanto ng may-ari ng stall na aalis si Jared nang walang balak magbenta. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Anak, nagkamali ka ba? Ang piraso ng jade na iyon ay sa akin. Paano mo ito dadalhin at umalis? Inyo. Natigilan si Jared. Kakabili ko lang nito. Paano magiging iyo? Sa totoo lang. Nakita lang ako ng lahat. Bilhin mo. Ibinente ko sa iyo ang isang bukol ng iron ore. Hindi itong piraso ng jade. Maaari mong dalhin ang iron ore. Ngunit ang jade ay mayroon. Manatili. Nang matapos magsalita ang may-ari ng stall, biglang may isang grupo ng mga mukhang nagbabantang lalaki. Lumitaw mula sa likuran niya. Masyadong walang karanasan ang batang iyon. Alam na may kung ano sa loob. Dapat sa bahay na lang niya binuksan imbes na dito siya nang hihingi lang ng gulo. Nasa malalim na tae ngayon at mawawala ang kayamanan na ngayon lang niya nakuha. Ang piraso ng Imperial Jade ay nagkakahalaga ng 1,000,000. Hindi bababasa. Sa tingin ko ito ay tiyak na nagkakahalaga ng higit pa kaysa doon. Sa kabila ng pakikiramay kay Jared, walang sino man sa karamihan ang tumayo para sa kanya. Nang makita niya ang grupo ng matipuno, lalaki, nakangiting tugon ni Jared. Kayo ay walang iba kundi mga manloloko na gumagawa ng pagnanakaw sa araw. Isara mo ang iyong bitag. Ibigay mo ang jade. At pakakawalan kita. O kung hindi, hindi ka aalis dito sa isang piraso. Sa wakas ay ipinakita na ng may-ari ng stall ang kanyang tunay na kulay. Matagal ko nang narinig kung gaano karami ang pandaraya at may dayaan sa Antique Street. Mukhang totoo talaga ang mga chismis. Ngayon, gusto kong malaman, ano ang gagawin mo sa akin kapag tumanggi akong ibigay ang jade? Ngumisi si Jared na walang nikititing na takot sa kanya. Mukha. Ang mga salita ni Jared ay nasaktan ng lahat sa Antique Street. Hindi lamang siya pinagmumura ng mga ito. Ngunit kinulit din nila ang matabang may-ari ng stall para turuan ng leksyon si Jared. Bata, nililigawan mo lang si kamatayan. Saktong pagsasalita niya. Binato ng may-ari ng stall si Jared. Mula sa pagsirit ng ang hangin na sumasabay sa suntok. Nakita ni Jared na ang kanyang umatake ay isang sinanay na tao. Walang paraan ang isang karaniwang tao na makapagpalabas ng ganoon kabilas at malakas na welga. Sa pag-iisip, natauhan siya, makatuwiran para sa kanila na malaman kung paano lumaban. Kung hindi, hindi sila mangangahas na magpatakbo ng isang mapanlinlang na negosyo. Sa naturang lugar, Kabanata 30, ngumuso si Jared sa pamamagitan ng kamay. Sa kabila ng hindi siya ang unang umatake, nakuha niya ang kanyang hampasin muna ang may-ari ng stall. Sa pagtama, umikot ng ilang bilog ang may-ari ng stall bago huminto. Dahil sa sampal ay lalong bamukol ang mapurol na mukha niya na lalong nagmukhang baboy. Kunin mo siya at patayin, sigaw ng may-ari ng stall. Dahil doon, umungal ang grupo ng matipunong lalaki habang sila ay naninangil. Kay Jared, bam, bam, bam. Sa isang kisap mata, ang mga lalaki ay napaatras ni Jared. Nang bumagsak sa lupa, wala sa kanila ang nakabangon muli. Natigilan sa kanilang nakita. Nahulog ang mga naghihiyawan na mga ngalakal. Tahimik. Sa katunayan, sinubukan nilang makawala pagkatapos na mapagtanto na si Jared ay hindi isang taong kayang bayaran. Gulusa. Nang makabalik sa katinoan, napangiwi ang may-ari ng stall. Anak, how dare you make trouble here? Sa Antique Street, alam mo ba kung sino ang nagmamay-ari ng turf na ito? Ang Templar Regiment, si Mr. Lewis ang nagpapatakbo ng lugar na ito. At nakuha mo na ang iyong sarili sa ilang tunay na problema sa pamamagitan ng pagsipa ng kaguluhan dito. Alam ng may-ari ng stall na sa sandaling siya ay nagdala up. Ang Templar Regiment, lahat ay manganginig sa takot at tatakas. Pagkatapos ng lahat, ito ay karaniwan para sa gulo. Sumiklab sa Antique Street. Kaya naman, ang pagtapon ng pangalang iyon ay palaging naging kapaki-pakinabang. Ang Templar Regiment. Ngumisi si Jared. Ano ang gagawin mo kung sinabi kong hindi ako natatakot sa kanila? Sino ang hindi matatakot sa atin? Ang Templar Regiment.
Nang magsalita si Jared, isang nakakatusok na boses ang umalangaw-ngaw. Sa susunod na sandali, ang karamihan ng tao ay mabilis. Tumabi para magbukas ng landas. Lumapit sa kanila ang isang lalaking may galo sa kaliwang pisngi. Sa likod niya ay may higit sa 10 nagbabantang mukha. Mga lalaki, ano man ang may-ari ng stall o ang karamihan. Ang lahat ay napuno ng takot sa paningin ng mga lalaki. Mabilis na gumapang ang may-ari ng stall palapit sa kanya. Scarface. Nanggugulo ang batang ito dito at nang aagaw pa. Ang jade na gusto kong iharap kay Mr. Lewis. Isa itong piraso ng Imperial Jade. Napaborito niya. Ang stall. May-ari ay nagpakita ng kanyang tuso na may mahusay na likas na talino. Isang Imperial Jade. Lumiwanag ang mga mata ni Scarface. Anak, ipakita mo sa akin ang Jade. Isa ka ba sa mga tauhan ni Tommy? Tanong ni Jared. ****. How dare you address Mr. Lewis by name? Lakas loob ng presensya ni Scarface. Tinuro ng may-ari ng stall si Jared at bumulong. Ito ang pinakamahalagang tinyente ni Mr. Lewis. Scarface. Siya ang namamahala sa seguridad ng Antique Street. Hindi pinansin ang may-ari ng stall. Tumingin si Jared kay Scarface at ibinato sa kanya ang singsing. Nakikilala mo ba ang singsing na ito? Nang tingnang mabuti, nanunuya si Scarface. Isang pagod na tanso lang iyon. Singsing. Ano ang dapat kilalanin? Ngayon, ibigay mo ang Jade. At handa akong patawarin ang iyong mga paglabag. Papunta kay Mr. Lewis. Inilabas ni Jared ang Jade. Nang kumislap ito sa ilalim ng liwanag. Lumiwanag ang mukha ni Scarface. Sa tuwa, bilis, ibigay mo sa akin. Kinawayan ni Scarface si Jared. Kinalikot ang Jade. Malinaw na sinabi ni Jared. Mula, hindi mo kilala ang singsing ko. Dapat pinapunta mo dito si Tommy. Hanggat nandito siya at gusto ang Jade. Payag akong ibigay sa kanya. Ano ang sinabi mo? Napasimangot si Scarface. Ginoo, si Lewis ay hindi isang tao na maaari mong ipag-utos sa iyong kalooban. Sino ka sa tingin mo? Ikaw ay mayabang na tanga. Pinipilit mo akong turuan ng leksyon. Kung tumanggi kang kunin siya, maaari ko siyang tawagan. Sa sinabi nito, kinuha ni Jared ang phone niya. May number ka niya. Nagsalubong ang kilay ni Scarface. Kung gaano kahalaga si Tommy. Hindi lahat ay may kanya-kanyang numero. Ngayong si Jared ang nagmamay-ari nito. Senyales iyon na hindi lang siya ordinaryong tao. 139,322 binasa ng malakas ni Jared ang numero ni Tommy at tumingin sa direksyon ni Scarface. Gusto mo bang tawagan siya? O dapat,